wasak na wasak ang isang bahay at nadamay ang iba pa dahil sa pagsabog sa Dasmariñas, Cavite. Dalawa naman ang nasawi habang 7 ang sugatan. Ang lumalabas na dahilan, LPG. Ang bahay na pinagsabugan nagsisilbi umanong refilling station ng mga LPG tank. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Mel Emil Vicky, ilang bahay nga ang napinsala matapos ang isang pagsabog na sinasabing nagsimula sa isang bahay na nagsisilbing LPG refilling station dito sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite kaninang umaga. 2 ang nasawi habang 7 ang sugatan. Sa lakas ng pagsabog, nagalaw maging ang pwesto ng CCTV ito sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Tanaw mula sa ere ang lawak ng pinsala ng pagsabog sa mga bahay sa Barangay Salawag. Wasak at nagkasira-sira ang mga bubong. Maging ang mga pundasyon ng mga bahay, halos wala nang mapapakinabangan. Makikita pa ang ilang tangke at ilang gamit na tumilapon matapos ang pagsabog. Palatandaan ng tindi ng impact sa pinagmula ng pagsabog. Maging ang ilang sasakyan na nakaparada sa labas ng nagkabasag-basag ang windshield sa tindi ng impact. Ang pagsabog, lumalabas nangyari sa bahay na nagsisilbi umanong refilling station ng mga LPG tank bandang 9:00 ng umaga. Yung property kasi is residential property but it was identified na nag-ooperate siya as a business. Dalawa ang nasawi sa pagsabog pero kinikilala pa. Nakarecover ang mga otoridad ng ilang bahagi ng kanilang labi. Maingat itong tinipon at idodokumento bilang bahagi ng masusing pagsusuri upang matukoy ang pagkakakilala ng mga biktima at ang eksaktong sanhi ng insidente. 7 iba naman ang sugatan. Agad rumesponde ang mga bumbero at makalipas ang halos 1 oras, dineklarang fire out ang sunog bandang 9:55 ng umaga. Gayunman, maraming bahay ang nadamay tulad ng kay Sam Nicdao. Nasa Batangas daw sila ng pamilya nang naganap ang pagsabog. Magsak na yung bubong at kesame ko eh. Pati mga pinto, talagang na-damage mga pinto. Yung main door ko, pati yung kesame, bubong, bumagsak sa lakas ng impact eh. So sir, hindi ho safe pang pumasok? Wala na, tsaka hindi na pwedeng tirahan ng bahay ko. Vicky, sa ngayon, iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng eksaktong dalihilan ng pagsabog. At yan ang latest mula rito sa Dasmariñas, Cavite. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Pero malabo pang bumalik sa dating halaga nito ayon yan sa Energy Department. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Batay sa presyo ng bentahan ng langis mula Lunes hanggang Miyerkules, nagbabadya raw muli ang big-time rollback sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, 18 to 20 pesos ang posibleng matapyas sa diesel, 2 to 3 pesos naman sa gasolina. Hinihintay pa ng Department of Energy ang resulta ng bentahan hanggang nitong Biyernes bago magbigay ng estimate. So, pero yung 3 araw na yon, medyo nag-steady yung presyo na mababa. So, hopefully, hindi na siya umakyat today at bukas. Mag-rollback man, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, malabong bumalik pa sa dati ang presyo ng gasolina at diesel. So, marami pong nasira ng mga barko, pati facilities, pati oil fields, no? Apo. Mga refineries doon sa ibang bansa kung saan tayo bumibili at kung saan manggaling yung langis. Magtipid tayo kasi ganito na siguro yung presyo niyan, hindi na aabot ng 60 pesos yan. Isa sa mga tulong ng gobyerno sa mga tsoper na direktang naapektuhan ng pagsirit ng gasolina at diesel ay 5,000 pesos cash assistance. Wala na. Anong oras na? Tanghali na. Pero walang nakuha ang marami sa mga pumilang TNVS driver sa Quezon Memorial Circle kanina. Kaya kapag sa pangalan, lahat po rito. Marami ang nagkaproblema sa pangalang nakalista sa DSWD. Halimbawa, ang second name na ilista kasama ng middle name o kaya ang enye naging N. Yung Marinas ang nilagay ng DSWD, ma'am. Wala pong enye. Ngayon, hindi na kami nakabiyahe.
Tapos Monday, di na naman kami makakabiyahe. Wala kaming kita, ma'am. Panggasolina sana to, ma'am eh. Pang-boundary pa. Eh ngayon, hindi ako bumiyahe. Wala na. Sa payout site na mismo inayos sa mga problema sa pangalan, pero dahil kailangang ibangga pa uli ito sa listahan ng mga benepisyaryo, pababalikin ang mga driver para matanggap ang ayuda. Sabi ng DSWD, hindi sila nag-input ng mga pangalan. Malamang daw mga driver mismo ang nagkamali ng magrehistro para sa cash assistance. The listahan did not came from DSWD. Ang alam po namin, wala na pong editing capacity ang LTFRB. Kasi kung ano po ang sinubmit sa kanila, yun lang po ang i-entertain nila. Pero tinitiyak ng DSWD na matatanggap ng mga driver ang cash assistance hanggang April 30. Wala naman po talagang malinis na listahan for this sector. At ito po yung nagiging birth pains po talaga namin. And I think, hindi man po siya mabilis, pero ang nakikita po namin nagiging future nito is somehow, naaayos na po natin ng listahan natin for the transport sectors po. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sa pangalawang araw ng tigil pasada ng Manibela, dumagdag pa sa kalbaryo ng mga commuter ang aberya sa LRT-1. Napalaki patuloy ang gastos ng ilang naghanap ng alternatibong masasakyan. Nakatutok si Oscar Oida. Pahirap ang muling sumakay ang ilang commuter sa Day 2 ng tigil pasada ng Manibela. Katulad po nito, may pasok pa po kasi siya sa Bible School nila. Ngayon po, hindi po siya makapunta doon ngayon. Late na po siya. Sobrang late na po. Dagdag gastos yan sa ilang napilitang sumakay sa ibang pampublikong sasakyan kahit mas mahal. Mahirap po, lalo na ngayon. Traffic. Pagka ganun, tas mahal yung pamasahe sa tricycle. Nabawasan pa ng alternatibo nang maantala ang biyahe ng LRT-1 sa pagitan ng Loton sa Maynila at Baclaran sa Pasay. Dahil sa problema sa mga kable nila sa Vito Cruz Station. Sana ang baba ninyo? Sa PGH po sana. Oo, so paano gagawin mo ngayon? Maghahanap na lang po ng Jeep or UV Express po kasi kailangan ko rin po mako yung medical certificate ko po doon. Blooming Street pa kami. Kaya tatlong sakay kami ngayon. Pasado 2:00 ng hapon, bumalik sa normal ang operasyon sa LRT. Bago niyan, ang mga suki nito mula Central Station dahil rin walang masakyang jeepney kaya nag-book ng TNBS o motorcycle taxi. Wala rin mabook eh. Tininan ko yung app, nasa 118 motor papunta dito hanggang ano na. Plus yung magkano yung ginastos mo sa tren? Oo. Mga ganun, 150. So 36 pesos lang dapat. Presyo ng langis! Roll back! Presyo ng langis! Sa gitna ng epekto ng tigil pasada, kahapon pa yang binabatikos umano ng ilang lokal na pamahalaan ayon sa chairman ng transport group na Manibela. Sa mga LGU po, partikular sa mga mayor, kahapon po, awang-awa kami sa mga miyembro namin. Pinagmumura nyo po kasi tumigil sila sa biyahe. Emosyonal siya dahil sa naranasan umano ng mga kasama nila sa mga di pinangalanang mayor sa Metro Manila. Pinuntahan nyo sa terminal para sabihin na mga PI kayo. Bumsibalik na kayo sa biyahe. Binibigyan na nga kayo ng ayuda. Nag-i-strike pa kayo. Hindi po dahil namigay kayo ng 5,000, minumura nyo na po yung mga kawawang driver. Masasabi ko po sa inyo, mga nyo rin. At ngayong day 2 ng transport strike, may mga kasamahan din silang pinatigil ng mga pulis sa pagprotesta. Hinihingan pa namin ng pahayag ang pulisya. Yung nangyari po kasi sa Angono, pasimula pa lang ng protesta doon sa gilid ng kalsada. Pinapadisperse po ng kapulisan. Dinala sila sa himpilan ng pulis. Ayon sa ipinadalang investigador ng Commission on Human Rights, protektado ng saligang batas ang karapatang magpahayag ng saloobin sa gobyerno. Iimbestigahan nila ang mga sumbong, sabay paalala sa pulisya. Dapat sumunod palagi sa tinatawag natin na maximum tolerance. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ay karapatan ng sinuman na magpahayag, lalo na kung mapayapa itong gagawin nila. Bukas, tuloy pa rin ang transport strike. Panawagan nila. Dapat yung rollback, isang bagsak doon sa talagang presyo sa world market. Kung ibaba sa presyo nito, 55 to 60 pesos. Bakit? Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.
Ingat naman sa mga nagpaparenta ng sasakyan para po sa mga outing ngayong taginit. Ang isa, ibinalik nga pero tinangay kalaunan gamit ang pinaduplicate nitong susi. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng PNP Highway Patrol Group ang nakakubling garahe ng mga sasakyan sa likuran ng isang nightclub sa Pasay. Kulang yung pati itong mga... Dito nila nakitang nakagarahe ang kulay puting passenger van na ayon sa reklamo'y kinarnap kamakailan lamang sa area ng Bulacan. Ayon sa HPG, inupahan ng ilang araw ang van para gamitin daw sa summer outing ng isang pamilya. Nakapagbayad ng tama ang umupa at ang sasakyan naibalik sa may-ari sa tamang petsa pero kinabukasan, tinangay ito sa garahe ng mismong inupakan ayon sa ilang nakakita. Ang tanong, paano ito ginawa ng suspect? Ang style po na ginawa niya, dinuplicate mismo yung original na susi from the owner. Then, nung kanyang binalik, meron na pala siyang hawak na duplicate po na susi. Na-recover ng HPG Task Force Limbas ang hot car sa pamamagitan ng isang tip at ng kanila pang siyasatin ang iba pang mga sasakyang nakagarahe. Dalawa pa rito kabilang na ang utility vehicle na ito. Ang nadiskubre ng pulisya na questionable rin ang plaka. Ang mga sasakyang gaya nito, mainit daw sa mata ng mga sindikato ngayon. Yung space ng sasakyan na ganito pong uri po ng sasakyan ay marami po ma-accommodate. Sa isang banda din kasi dahil yung presyo po niya hindi rin nagbabago sa ating po marketplace. Nagbabala na noong isang linggo ang HPG laban sa laglipan ng mga sindikatong magkukunwaring uupa ng van para sa summer outing. Yung pala ang tunay na pakay, rentangay. Huwag po nating basta-basta ipagkatiwala ang mga susi ng ating mga sasakyan upang maiwasan po ang pagdoduplicate nito. Gaya ng coaching ito na inupakan rin sa may-ari ng kanya mismong katrabaho. September 2025, dire-diretso po ang hulog po nito hanggang nahinto last January 2026 at doon na po siya na-alarma. Makaraan ng ilang buwan, sa Butuan City sa Mindanao na natagpuan ng kotse. Makaraan itong makarang sa checkpoint ng HPG. Paglalagay ng GPS ang pangunahing suwestyon ng pulisya para matrak ang kotse kung ito'y pinaupa. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ginagawa ng bagong kalsada ang nasusunog na landfill sa Navotas para madaanan ng mga heavy equipment na tutulong sa pag-apula ng sunog. Kanina, personal ding nag-inspeksyon doon ang kalihim ng DPWH. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang islang bumubuga ng makapal na usok ang nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Nakasusulasok ang amoy at mahapdi sa mata ang pinagsamang usok at alikabok. Ito ang tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-inspeksyon niya sa landfill kanina, kasama ang Navotas LGU, Obando Bulacan Municipal Government, BFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Nandito tayo ngayon sa Navotas Sanitary Landfill na 6 na araw nang nasusunog. Nakasusulasok pa rin ang usok na patuloy na bumabalot rito. Kaya apektado, hindi lang mga residente ng Navotas, kundi pati na rin ng mga karating na lugar. Nanghihina na. Masakit sa mata. Ayan ang mata ko para palagi nagluluha. Tiis na lang. Ganun lang talaga. Nagpadala na ng backhoe, dredger at 2 bulldozer ang DPWH para tumulong sa pag-apula sa sunog sa landfill. Pero matapos suriin ang lawak ng pinsala, magdadagdag pa raw sila ng equipment doon at hihingi na rin ng tulong sa private sector. Ang challenge lang natin ngayon, wagang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Ang problema sa barge, pag nag-low tide, hindi na makapasok ang barge. Tsaka medyo mabagal at paunti-unti ang dagsa ng gamit. Sa weekend na rin, inaasahang matatapos ang kalsada na layong pabilisin ang pagdala ng heavy equipment sa landfill. Para tuluyang masugpo ang apoy, tatabunan ng lupa at putik ang mga bahagi ng landfill na nasusunog pa. Wala pang mabigay na timeline sa ngayon kung kailan inaasahang maaapula ang sunog. Pero paspasan na raw ang aksyon ng mga otoridad. Ang importante muna, immobilize muna natin lahat ng equipment. Once na mobilize na yon, then siguro in the next few days, makakapagbigay na tayo ng mas definite na timeline. Bagaman prioridad na maapula ang sunog, dapat pa rin daw panagutin ang mga dapat managot. 2025 pa hindi operational ang Navotas Sanitary Landfill.
Pero ayon sa LGU, hindi na ipatupad ng dating private operator ang safe closure at rehabilitation plan. May natira rin daw na residual waste na prone sa sunog lalo na kapag mainit ang panahon. Inabandon po nila. Hindi mga nagsabi sa amin, kami pang nagsumbong sa DNR. Kailangan talagang may managot. Kahit natapos yung operation, kailangan, hindi mo pwedeng basta iwanan yan. Kailangan safe siya. Bea Penlac, Nakatutok, 24 Oras. Pagkatapos mag-jogging at mag-jumping jacks kamakailan, nagbuhat ng 10 kilong bigas si Pangulong Bongbong Marcos. Hirit pa ng Pangulo, sinong may sakit? Nakatutok si Darlene Kai. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-aabot ng ipinamamahaging bigas sa mga taga-Maynila. Pero bago ito iabot sa isang lady guard, tumigil ang Pangulo. At ilang ulit itinaas ang bag na may lamang 10 kilong bigas. At umisa pa ang Pangulo. Makailang beses niyang tinaas baba ang bigas sabay hirit ng... Sinong may sakit? Ang tanong ng Pangulo, tila nakadirekta sa mga nagdududa pa rin sa tunay na lagay ng kanyang kalusugan. Ilang ulit nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga espekulasyon na meron siyang malubhang sakit. Hanggang sa puntong nagpakita siyang nag-eehersisyo sa publiko. Ang pamamahagi ng bigas na dinaluhan ng Pangulo sa Maynila kanina para sa 1,000 manggagawa sa lungsod na nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ang single father na si John Paulo sinabing malaking bagay daw ang mahigit 600 pisong matitipid niya sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gaya namin na minimum earner lang tapos sa mahal po ng bilihin ngayon, syempre malaking bagay po din talaga. Lalo kagaya namin, nangungupahan pa ng bahay, lahat, expenses, sobrang mahal ng bilihin. Sa ilalim ng programa, 6 na beses sa isang taon makatatanggap ng bigas ang kabuuang 80,000 beneficiaries sa lungsod ng Maynila. 286 million pesos ang pondong binigay ng Office of the President sa Manila LGU para rito. Wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayo magagawa. Ayon sa Pangulo, umpisa pa lamang daw ito dahil ipatutupad din ang bigayan ng bigas para sa mga manggagawa sa iba pang LGU sa bansa. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Mapanakita ang newly released single ng real-life couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Pero, relate ba sa status ng kanilang relationship ngayon? Ichichiki yan ni Nelson Canlas. Nagulat ang ilang fans sa bagong release na single ng Julian San Jose na Kung Ikaw Ay Bibitaw. Dahil sa heartbreaking lyrics nito, pinasok na ba niya ang kanyang senti era? Ang boyfriend naman ni Julie na si Raver Cruz may newly released single din entitled Dust of the Universe. Surprisingly, malungkot din ang kanta. Pero paglilinaw ng Juliver, wala raw kinalaman ang mga awitin nila sa estado ng kanilang relasyon ngayon. Ano rin siya, parang same nung kay Jules. Ano kasi siya, parang... Na-stuck pa siya sa past. Yeah, na-stuck siya sa past. Pero kasi ang irony kasi yung vibe ng song is very Raver Cruz pa rin. So, kapag marinig mo yung song, sa second time na marinig mo siya, doon mo marinig na masakit pala yung lyrics. Pero kasi ma-enjoy mo kagad yung vibe ng song. Yeah. Para sa akin kasi, yun yung maganda pagka-songwriting eh. Parang binubuo mo yung sarili mong story sa isang mundo kahit wala ka doon. And ayun, I'm trying to relate them to other people through my music, through the lyrics. So, that's why I made that song. But it didn't mean naman na hindi ako masaya or something. Because, obviously naman, hello! Char. Full support ang dalawa sa endeavors ng bawat isa. This coming May 3, ang pagiging sports-minded naman ni Raver ang focus niya. Sa bida sa arena, makakasama ng ultimate heartthrob ang ibang sparkle stars tulad ni na David Licauco, Dustin Yu, Will Ashley, Josh Ford at marami pang iba as they compete in the hard court sa kuponang mula sa Kapamilya Network. Nakakatuwa kasi
yung mga leading man natin sa Kapuso, hindi lang sila basta leading man. Talaga mga athletic and mga players talaga sila. So dito, ibang side naman yung mapapakita nila. At syempre, number 1 cheerleader si Julie sa araw na yun. Of course, I will be there. I will be there to support and cheer for him. I'm gonna be the happiest one. Yes. O talagang sabi ko kay Rick, basta asama na dun ako. Ayan. Ako yung pupunas po ng pawis niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.